Pero sa puntong ito mga kanyusik, bago po tayo dumako sa mga issue at mga balita, narito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. Mga kanyusik, for sure, marami na po kayong love story na narinig mula po sa iba't ibang tao. Kayo po mismo, mayroon ding mga sariling love story. Pero alam nyo po ba na mayroong kwentong pag-ibig na hindi kayang pantayan ni numan? Ito po ay ang kwento ng pag-ibig ng Diyos para po sa atin. Ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay nagsimula sa creation. Nilalang po tayo ng Diyos para makipag-ugnayan sa Kanya. Sa simula pa lamang, nilikha po tayo ng Diyos hindi lamang para mabuhay, kundi para magkaroon ng relasyon sa Kanya. Binigyan niya po tayo ng layunin, pagmamahal at pagkakakilanlan. Kaya anuman ang tingin ng mundo sa atin, tandaan po natin na tayo ay mahalaga dahil tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang larawan. Ngunit mga kanyusik, dumating ang tinatawag na the fall. Pumasok ang kasalanan. Ngunit hindi po tayo tinalikuran ng Diyos. Dahil sa kasalanan, naputol po ang ating malapit na ugnayan sa Diyos. Ngunit sa halip na tayo ay talikuran, patuloy niya po tayong hinanap at minahal. Kahit tayo ay nagkasala, hindi po nagbago ang Kanyang pag-ibig sa atin. Sumunod naman ang the promise. Nangako siyang magpapadala ng tagapagligtas. Sa kabila po ng pagkakasala po natin sa Diyos at dahil sa tindi ng Kanyang pagmamahal sa atin, hindi hinayaan ng Diyos na manatili tayo sa kasalanan. Mula pa noong una, nangako na po siya ng tagapagligtas na magliligtas sa atin. Ang pangakong iyon ay natupad sa pamamagitan po ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Patunay na ang Diyos ay tapat at laging tumutupad sa Kanyang salita. Matapos ang ipadala ang ating tagapagligtas, sumunod naman ang the cross. Sa krus, mga kanyusik, ibinigay ni Jesus ang Kanyang buhay para po sa ating kaligtasan. Pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran at bagong buhay. Ang krus ang pinakamalinaw na larawan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. At saka natin nakamit ang salvation at grace. Ang kaligtasan, mga kanyusik, ay hindi natin kayang pagtrabahuhan o pagbayaran. Ito ay libreng kaloob po ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Dahil po sa Kanyang biyaya, tayo po ay pinatawad, tinanggap at binigyan ng bagong pag-asa. Ganyan po kadakila, mga kanyusik, magmahal ang Diyos sa atin. Sa kabila po ng ating mga pagkakasala, hindi niya po tayo iniiwan at pinabayaan. Bagkus, ipinadala niya po ang Kanyang anak na si Jesus na nagdusa sa krus para po tayo ay mailigtas sa mga kasalanan. Walang hanggan ang pagmamahal at awa ng Diyos para po sa atin, mga kanyusik. Kaya sana, maipakita rin po natin sa Diyos ang ating pagmamahal para sa Kanya. Hindi lamang po sa pamamagitan ng ating mga salita, kundi higit sa lahat sa paraan po ng ating pamumuhay. Sa ating pagsunod sa Kanyang kalooban, pagmamahal sa ating kapwa, at patuloy na pagtitiwala sa Kanya sa bawat araw ng ating buhay. Dahil kung gaano kadakila ang pag-ibig na ibinigay niya po sa atin, nararapat lamang na suklian din po natin ito ng isang pusong tapat at handang sumunod sa Kanya.
Ang ating pong verse of the day, mga kanyusik, ay ang John 3:16. Ang isa sa pinakamalinaw na talata na nagpapakita po ng sukdulang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Thursday.